Welcome back mga amigo sa aking channel. Ngayon itutuloy po natin paggawa ng bilans na ganito at ituturo ko sa inyo paano kumuha ng sukat ng mahaba na swag or scallop. Ito na po yung nagawa nating base. Bali una, ipupold lang natin to at kukuhain natin yung sukat ng magiging scallop natin or swag. I-fold lang natin para makuha natin yung center. Mula sa center, dito sa center, di ba may marking tayo at may pasada tayo na 9 inches. Ma-marking naman tayo ng 4 inches. Dito rin sa gilid, 4 inches. Tapos, susukatin natin ng paganito. Kailangan yung tape measure nakaano dito sa baba. Igaganito lang natin. Hanggang dito sa sukat natin na 4 inches. Bali, 44 inches siya. Ganito lang. O pwede din naman ilagay nyo sa ilalim para sigurado kayo. Tapat nyo lang sa 4 inches. Pareho lang din, 44 inches. Mayroon tayo ditong 2 yarda na tila para ito sa dalawa nating scallop or swag sa magkabilang gilid. Ito. I-fold lang natin to ng 2 beses para makuha natin yung center. Ganito lang. So yung sukat natin kanina na 44 inches, hahatiin natin yun. Dito natin ilalagay. Bali 22 inches yung kalahati nun. Tapos dito naman 30 inches. Sukat tayo dito ng 30 inches. Tapos i-skwala lang natin doon 30 inches din. Bali ang tila na tayo tamang-tama lang. 30 inches. Tapos dito i-connect na natin mula dito hanggang dito. Yan, 30 inches din yung sukat niya. Tapos dito naman, mag-a-add tayo ng 5 inches pababa. Tapos kung anong sukat dito, ganon din dito ang sukat natin. Gaganon lang natin. Halimbawa dito 35 na. O dito rin 35. Tapos guguhitan natin ng curve. Ganito lang. Hanggang makarating tayo sa gilid. Dito natin gugupitin. Bababa tayo dito ng 1 inches. Tapos i-slanted natin yung guhit doon, kabila. Yan. So, ganito lang. Pwede na natin i-cut. Klaruhin lang natin yung marking.
Tapos, mamarkingan natin to para sa plates. Una nating marking ay 4 inches. Tapos, 1 inches naman yung plates distance. Yan. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa dulo. Four inches, tapos 1 inches yung distansya. Ang tila na to ay 2.5 yards pa. Gagawa tayo dito ng maliit na scallop at saka yung sa side tail natin. Yung maliit na ganito. Mas maliit ang sukat nito, gagawin natin. Bali, babawasan lang natin ng 4 inches yung sukat natin. Kung kanina ay 22, ngayon 18 inches na lang. Minus 4, 18 inches. Dito, ganun pa rin, 30 inches. Dito, babawasan din natin ang 4 inches. Magiging 26 inches na lang. Tapos, i-connect din natin to, bali 30 inches din ang haba nito. Magdadagdag tayo ulit dito ng 5 inches. Kung anong haba nito, ganun din ang haba dito sa gagawin nating curve line. Yan, gaganyan lang natin. Ganito lang hanggang sa makaabot ka dito sa kabilang dulo. Tapos dito, bababa ka rin ng 1 inches. Guhitan natin ng pa-slant. Tapos, same procedure lang din po yung pagmarking. 4 inches saka 1 inches. Tapos ito nang nasa side, yung side tail ang gagawin natin. Bali, susukat lang tayo ng 40 inches.
para i-straight lang natin ang tila na to. 40 inches din dito. Tapos guhitan natin ng diretso. Putulin na natin. Tapos, magmamarking tayo dito ng 6 inches. Tapos, sa kabila din, gaganito lang natin, markingan natin ng 6 inches din. Bali, ito yung kabilang dulo. Tapos, kukunin natin ang center nito. Bali, 42. Ang center nito ay 20. Yan, 20 inches. Kukunik naman natin yung 6 inches saka 20 inches. Yan. Tapos, baliktarin natin. Yan. Ikunik din natin yung center hanggang dito sa marking natin kaninang 6 inches. Yan, bali may slanted line na tayo. Gugupitin na natin, follow marking lang. Ito na yung side tin natin, magkabilaan na yan. Bali, mamarkingan natin dito sa straight line, hindi doon sa may slanted. Dito tayo sa bandang itaas magmamarking. Una nating marking 8 inches. Tapos 2 inches naman para yung pleats distance. Ulit-ulitin lang hanggang sa dulo para pareho lang yung sukat. Tapos, umpisa na natin manahi. Una nating tatahin itong mahaba na scallop. Ipupold lang natin yung bandang taas sa kabandang ibaba. Double fold lang ganito. Ganon din po sa ibaba, double fold lang.
Tapos, mamarkingan ko lang dito ng 12 inches para sa curtain tassel natin. Pwede naman hindi markingan kung lalagyan nyo ng buo, pero ngayon nagtitipid po ako kaya mamarkingan ko. Yan, 5 inches naman sa kabila. Yung isa naman, yung kapartner nito, dito naman yung 12 inches, dito naman yung 5 inches. Bali hanggang dito lang yung lalagyan ko ng curtain tassel. Mahal kasi ito. Kaya yung hindi masyadong expose, hindi ko na po nilalagyan. Plates na natin. Sundan lang natin yung marking natin. Tapos, dublihan natin ang tahi dito banda, mga 5 inches pababa.
Tapos ito namang side tail ang lalagyan natin ng valance tassel o curtain tassel. Bali lalagyan natin to ng buo. Lahat kasi ito nakikita. Tapos, i-fold naman natin yung magkabilang gilid. Dito rin sa kabila. Yan. Splits din natin as usual, follow marking. Ganito lang. Sundan lang natin yung mga marking natin. Ito na yung na-prep natin na side tail at saka scallop or necklace wag. Bali, i-assemble na natin. Una natin gagawin, ibibisting muna natin yung dalawang necklace wag sa side. Magkabilang side. Ibisting muna natin dito. Bali, tatahi natin siya. Ganito lang. Kailangan itong may tassel doon banda sa taas. Nakatihaya siya. Nakatihaya rin yung base. Yan. Yung isa naman, dito naman sa kabilang dulo. Titihaya din natin ng ganito. Patihaya. Tapos yung kabilang dulo naman ang ikakabit natin ng ganito. Ito na yung nabisting natin, magkabilaan.
Yan, nakatihaya siya. Tapos dito, may marking tayo kanina na 4 inches, di ba? Magkabilaan mula sa center. Doon natin to ipipin. Bali, ipipin muna natin. Ayusin lang natin pag ganito. Yan, ganyan. Oh. Tapos dito sa marking natin, di ba may bisting tayo dyan, ilalampas lang natin ng 1 inches. Di kasi kita yung marking. Ilalampas nyo lang sa bisting nyo. Di ba may bisting tayong 9 inches. Ilalampas nyo lang ng 1/2. Ganon din po yung kabila. Same process lang. Nakatihaya po to ha. Nasa wrong side tayo. Lampas lang sa bisting ng 1/2. Yung hindi pala nakapanood paano gumawa ng base na to, yung kulay green na to, ilalagay ko po sa description box yung video. Tapos ito yung maliit. Ito yung maliit natin, yung pang ibabaw. Ititihaya lang natin. Ganito. Tapos pantay lang natin. Tatabi lang natin dito. Pagkatapos yan, ito naman sa mga side. Bali, ititihaya din natin to. Ganito. Ganon din po, ilalampas lang natin sa bisting natin doon sa marking na 9 inches. Lampas lang ng 1/2 pataas. Tapos ipin na natin. Tapos i-fold na natin ng ganito. Pag fold natin, sundin lang din natin yung marking natin na 5 inches. Itong marking na to. Tapos ipin natin. I-flat lang natin.
Ganon din dito sa kabila. Same process lang. Kailangan susundan natin yung bisting natin para mahagip pag nagpasada tayo sa taas sa labas. Kasi yun din ang susundan natin pagpasada natin mamaya, pag close na nito. Plat lang natin. Kailangan pag pin pa lang, i-plat nyo na. Tapos tataas natin to, babalik ta rin natin. Check lang natin kung okay. Tapos pasadahan na natin. Susundan natin yung bisting natin dito. Hahawiin lang natin tong kulay puti na to. Hindi natin isasama pagtahi. Yan. Sundan lang natin dahan-dahan, medyo makapal to. Sundan lang natin ng bisting. May bisting tayo dyan. Maraming salamat sa panonood. At maraming salamat sa lahat ng subscriber ko. Maraming salamat sa inyong suporta. At doon naman po sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Bali, ito po yung sinasabi kong may purpose to. Kaya natin ginawa ng slit para ipangtatakip natin dito sa mga raw edges na to. Para hindi siya madumitingnan. Ito, ibibisting natin to. Iiwan natin yung ibabaw. Para hindi makita yung mga dolo-dolo ng kinabit nating swag at side tail. Nakatago po siya.